Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DRS 2.0. Panibagong balita na naman ang aking hatid sa inyong lahat at isa na nga sa ating pag-uusapan ay ang panibagong magsasanib puwersa matapos bitawan ang kasunduan dahil sa natuklasan nitong katakot-takot na utang. So, sino at ano ang dadagdag or magsasanib puwersa? Yan ang malalaman ninyo mamaya. And syempre, tatalakayin din natin ang isang legit rubber cards na umalis na muna. Marami po ang nagtatanong kung bakit umalis ito dahil daw ba sa project. Mamaya linawin natin yan kasi itong isang legit rubber cards na to may nakaschedule for March 1, big event, pero umalis pala siya. May lilinawin lang ako dito dahil marami po ang nagtatanong kung bakit siya umalis. Hindi daw ba tuloy yung event niya for March 1. So, idedetalye ko po sa inyo yan mamaya. No? Ipiplex ko lang itong mga munting anghel nila Bossing Vic Soto at Pauline Luna or Pauline Luna Soto. So, ayon nga po dito sa caption ni Pauleng, ito po yung sinabi niya. My children, oh dear Lord, I look at them and all I see is your unconditional love for me. I didn't do anything to deserve them. It is your grace. It is all you, Father. Thank you for loving me. All praise and glory to you, O Lord. So yun po yung naging caption ni Poleng dito po sa napakagandang picture at shot nila Tali and Baby Mochi. Napaka-cute ni Tali, no, habang karga-karga yung bunso niyang kapatid. I'm sure napakasaya po nila Bossing sa napakagandang biyaya sa kanilang mag-asawa. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa panibagong magsasanib puwersa matapos itong bitawan dahil sa natuklasan nilang katakot-takot na utang ng naturang kumpanya. Ayon nga po dito sa inilabas ng The Philippine Star sa panululat po ni Eliha Feliz Rosales. So may headline ito na converge out to challenge Signal Sky Cable in Pay TV. Ayon dito, papasok na sa Pay TV segment ang Pampanga-based tycoon na si Dennis Anthony Uy para hamunin ang dominasyon ng Signal Cable Corp at Sky Cable Corp. Ilulusad ng UY's Converge ICT Solution Inc. ang mga serbisyong direct to home or DTH sa loob ng taon na magbibigay sa mga subscribers ng isa pang opsyon kapag pumipili ng kanilang pay TV provider. Ang pay TV segment ay kasalukuyang pinangungunahan ng Signal, isang unit sa ilalim ng Pangilinan-led MediaQuest Holding Inc. at ng Lopez-owned Sky Cable. Sinabi ni Uy na ang prangkisa na ipinagkaloob sa Converge ay nagpapahintulot sa mga ito na mag-alok ng mga serbisyo ng DTH sa publiko. Maaring tularan ng kumpanya ang modelo ng negosyo ng Signal Cable at Sky Cable kung saan ibinebenta ang pay TV sa isang bundle na may koneksyon sa broadband. Gayunpaman, sinabi ni Uy na pananatilihin ng Converge na mababa ang halaga ng mga serbisyo nito sa DTH na nagbabalak na ilunsad ito sa 99 kada buwan. Kung ikukumpara, nag-aalok ang Signal ng basic plan na 520 kada buwan, habang ang Sky Cable ay nagbebenta ng pinakamababang subscription nito sa 500 kada buwan. Gusto lang naming ipaalam, yan po ang sabi ni Uy. Gusto lang naming ipaalam sa inyo na mayroon na kaming direct-to-home franchise at kailangan naming i-alok iyon sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan, ang Converge ay nagsisilbing tagapamahagi ng Pilipinas ng Pacific Cablnets Vision na nagbibigay sa mga subscribers ng access sa domestic at foreign contests sa 99 para sa 61 channel at 299 para sa 88 channel. So medyo may kamurahan pala, no, pag dito tayo sa Converge. Kung magpapatuloy ang Converge sa kanilang pay TV, sinabi ni Oy na ang kumpanya ay magpapakalat ng mga satellite para maabot ang mga undeserved na lugar na maaring maging mahirap para sa Signal at Sky Cable na makapasok. So, meaning pala nito, parang tatlo yung magsasanib puwersa, Sky Cable,
Signal and Converge. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Ayon dito, samantalang pinanatiling bukas ni Uy ang anumang posibleng alok mula sa mga Lopez na makuha ang Sky Cable noong nakaraang linggo, ginulat ng telco giant na PLDT Inc. at ang magulang ng Sky Cable na ABS-CBN Corp. Ang business community nang ipahayag nila ang pagwawakas ng pagbili ng PLDT ng Sky Cable. Ang pagbebenta na tinatayang nagkakahalaga ng 6.75 billion ay nasa huling yugto na ng pagkumpleto at nakahanda ng magkatotoo ng hadlangan nito ang antitrust review noong Enero. Kumbaga, isasara ng Sky Cable ang pay TV nito sa araw na ito sa susundan ng paglipat ng broadband asset sa PLDT. Sinabi ni Oy na hindi pa siya nakakatanggap naman ng anumang alok mula po sa Lopez Group para iligtas ang Sky Cable buyout. Ngunit idinagdag niyang handa siyang mamuhunan sa kumpanya kung masusustento nito ang connectivity services ng mga subscribers. Nang tanggihan ng Kongreso ang bid ng ABS-CBN para sa isang bagong prangkisa noong 2020. Inalis din nito ang Sky Cable ng karapatan na mag-alok ng mga serbisyo ng DTH, isang pag-unlad na naging lugi ang kumpanya para sa mga Lopez. So, abangan po natin yung pagsasanay buwersa ng Sky Cable, Signal, and itong Converge. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang legit Dabarkads na umalis na po ng bansa. Walang iba kundi po si Alden Richards. Marami po ang nagtataka, bakit umalis ito ng bansa? Gayong may schedule ito for March 1 sa Bingo Plus na kung saan ay makakasama niya muli si Maine Mendoza doon, si Piolo Pascual, si Vice Ganda, pero ito at umalis naman po ng bansa si Alden. Kaya may ilang nagtatanong na hindi ba si Alden makaka-attend ng naturang event for March 1? Ang totoo po niyan, short vacation lamang po ito ni Alden sa South Korea, no? February 26 pa lang naman ngayon. March 1 pa naman po yung event. Kaya before March 1, nakauwi na po si Dabarkads Alden. So, itong vacation or short vacation itong si Alden Richards, hindi lang basta short vacation yan. Meron siyang marahil na asikasuhin dyan po sa South Korea. Hindi naman yan pupunta doon basta ng short vacation lang. Siyempre, meron niyang aasikasuhin din doon. No? So, wag po kayong mag-alala kasi tuloy po itong event ni Alden sa Bingo Plus na magaganap for March 1. Kasi ito po yung inaantay talaga ng marami. Yung pagsasamang muli in one screen ni Maine Mendoza and Alden Richards. Kasi 'di ba simula po nang umalis ang TBJ at Legit Dabarkads diyan sa tape GMA7, hindi na po muling nagkasama pa itong si Alden at Maine na siyang kinalungkot ng mga Alden fans, ano? So, eto for March 1, eto ulit yung pagkakataon na magkasama silang dalawa. Kaya inaabangan po ito ng marami. Ngayon, umalis naman si Alden Richards. So, nagulantang yung iba at nagtatanong. So, huwag kayong mag-alala, tuloy na tuloy po yung event na yun for March 1.